Yon, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin ngayong gabi si Vice President Sara Duterte at ito pong ating Vice Presidente mga kababayan. Ito po ating thumbnail. Sara Duterte inaakusahan ng cover up. Ayan mga kababayan, ang title ng ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Mabilis lang po ito mga kababayan. Basahin lang po natin itong report. Paano naakusahan o bakit inaakusahan. Meron mang basihan ang akusasyon na cover up na ginawa ni Sara Duterte mga kababayan, cover up in the alleged misuse of 500 million OVP confidential funds mga kababayan. So cover up, ang ibig sabihin ng cover up, pinagtatakpan mo. Ibig sabihin, pinagtatakpan ni Sara Duterte ang kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi pagpayag. O sabihin na natin, actually, hindi naman sa hindi pagpayag eh. Kaya lang, gumagawa siya ng paraan para hindi maka-attend etong mga tao na under niya, yan po sa Office of the Vice President. Itong mga taong ito ay very, very vital para po makuhaan ng impormasyon kasi sila po ang mga tao na nakakaalam ng mga impormasyon tungkol doon sa paggastos ng 500 million confidential fund na allocated para sa Office of the Vice President. So, eto nga si Sara Duterte, eto mga kababayan, ay naharap sa akusasyon of orchestrating a cover-up. Kumbaga, orchestra eh. Parang ikaw yung yung may hawak ng baton eh. Den. Ibig sabihin, ikaw yung may kumpas, kinukumpasan mo yung mga tao. Yung mga tao sunod lang ng sunod base sa kumpas mo. So, ganyan daw di umano ang nangyari. So, nag-orchestrate siya ng cover-up. Paano yung nangyari? By allegedly preventing close associates from attending a House inquiry into the alleged misuse of 500 million in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. So, ganun ang nakita ng House. Particularly itong House Committee on Good Government and Public Accountability. Nga pinangungunahan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Shout out kay Kong Joel Chua. Guys, si Kong Joel Chua, isa po yan sa tumatakbo na congressman dyan po sa lungsod ng Maynila. Kasama po niya si Congressman Abante na talagang masigasig din bilang miyembro ng Quadcom. At iba pa. No? So, pagdating po sa kongresista, pagdating po sa lungsod ng Maynila, baka pwede naman pong iboto natin yung may mga silbi, yung may mga alam, hindi yung dancer lang, tumatakbo sa mga posisyon ng kung sino-sino na ilagay natin yung talaga mapagkakatiwalaan at para sa taong bayan, para po sa sa tama, hindi po para sa mali, at para po sa bayan, hindi po para sa sarili. So ito po si Joel Chua mga kababayan. Yan po siya ang leader ng siya ang chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sila po ay sobrang frustrated. Dahil lahat po ng mga key individuals, yung mga importanteng tao, yung mga nakakaalam ng mga impormasyon, wala po sa kanilang mga hearing. Yun po yung mga opisyales ni Sara Duterte diyan po sa Office of the Vice President. So sila po yung directly involved in handling the controversial funds. Sabi ni
ni Joel Chua, ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga career officials na sa tingin po namin hindi naman po sila ang talagang concerned. Para nagkaroon po ng cover-up dito sa issue na ito. Ayan. Nilabas ito ni Joel Chua dun sa press conference na ginanap kanina. Hindi ko na pinlay yun kasi mahaba din eh. Okay, sino-sino ba yung mga yung mga inimbestigahan o iniimbestigahan at pinatawag diyan sa hearing na yan, diyan sa komite para mag-testify. Oh. At ang nagsalita diyan ay si OVP Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, Budget Division Chief Edeline Rabago, and Chief Administrative Officer Kevin Jerome Teñido. Itong kanilang mga appearance ay nangyari after repeated invitations at mga sabina. However, so may mga dumating. However, mga kababayan, yung mga importante, ito, yung mga close talaga kay Vice President, katulad ni OBP Undersecretary at yung kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez at yung Special Disbursing Officer Gina Acosta, wala po. Hindi po nakadalo. Yun yung mga importante. Sila po yung parte ng team ni Duterte nung maging si Sara Duterte ay Davao City Mayor pa lamang. So ito yung mga importanteng mga tao na yun dapat yung atin, pero wala na po eh. Ang alam po natin, umalis na po ng bansa. Kaya sabi ng mga mambabatas, sabi ni Kong Jun, Congressman Kong Jun, J. Kong Jun, sabi niya, actually si VP Sara is shielding her inner circle sa accountability. May selective participation, kung sino lang ang gusto niyang ipadala at walang direktang kinalaman, doon sa liquidation ng funds, yun yung pinapadala niya. Kaya, at ang dahilan ng iba, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, ang dahilan, kaya wala yung mga taong yun kasi merong nagpe-prepare sila para sa anniversary ng Office of the Vice President. Na mas lalong ikinulungkot ni Congressman Kong Jun kasi sabi niya, bakit ganun? Bakit mas mahalaga ata etong isyong ito kaysa pag-usapan nila at pagplanuhan yung itong anniversary ng OBP. So, to cut the story short, mga kababayan, binaliwala. At mas nag-focus pa etong si Sara Duterte dun sa anibersaryo ng OBP, Office of the Vice President, kaysa ipadala yung mga taong importante, vital para magkaalaman na. May pinadala siya pero hindi naman, wala namang alam. Mga career officers, hindi naman talaga close sa kanya. Yung mga career officers, mga nandiyan na yan, naglingkod dyan sa iba't ibang vice president sa bansa natin. Pero yung dalawa, na pinaka-close kay Sara Duterte, hindi niya po pinapa-attend. At actually, nasa ibang bansa pa ata yung isa. So, yan yung yung nangyari mga kababayan. Kaya naman, ito pong ating vice presidente ay naharap mga kababayan. Siya po ay naharap at inaakusahan ng cover-up. Pinagtatakpan niya ang kanyang sarili, pinagtatakpan niya ang mga anomalya dyan sa Office of the Vice President, maging sa DepEd, sa pamamagitan ng hindi pag-allow dito sa kanyang mga ka-close associates na malamang at sa malamang alam na alam kung ano at saan napunta itong confidential funds. Alright, so yun lang mga kababayan. Kaya abangan natin kung anong
susunod na hakbang ng committee at sana makipag-cooperate Sara Duterte kasi lagi sinasabi ni Sara Duterte, pinopolitika. Para sa akin kasi, di naman to politika eh. Kasi kung wala ka naman tinatago, ba't ka matatakot na magsalita? Ba't ka matatakot na ilabas ang totoo? Eh kapag ganito, mamiiwas ka, hindi ka nagpapakita, ibig sabihin lang yan, takot ka, kasi baka mabuko ka, kasi nga baka lumabas yung pinakatatago nila. Diba? Alright, so yun lang po mga kababayan. Abangan natin ang susunod na kabanata dito po sa cover up di umano na ginagawa ni VP Sara Duterte. Okay, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.